Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Umpisa na naman po ng panibagong linggo ng pagsubaybay natin ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona mula dito sa Senado. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Ako, si Cathy San Gabriel. At ako naman si Gio Tingson sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cable networks nationwide. At syempre, mapapanood pa rin tayo sa www.ptv.ph para sa live streaming natin dito sa paglilitis ng Punong Maestrado. Samantala, Gio, mga kaibigan, pumunta naman tayo sa harap ng Senado kung saan naroon ang ating kasamang si Ralph Rivas. Ralph, anong latest dyan? Yes, Cathy, Gio. Ito nga ang huling linggo ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona bago pansamantalang magkaroon ng session break. Itong Senado, inaabangan ngayon ng publiko kung ang mismong nasasakdal ba na si Chief Justice Corona ang makikita natin ngayong linggo na haharap at didepensahan ang kanyang sarili. Pero ayon naman sa depensa ay medyo mukhang malabo pa mangyari ito dahil ang mismong asawa nito na si Cristina Corona, ang statement ni Cristina ay pinag-aaralan pa nila kung ilalabas ba nila ito ngayong linggo or sa pag-resume na itong session. Pero ngayong araw, inaasahan natin na hanggang sa 4 na witnesses ang ihaharap ng depensa. Sila ay galing sa City Assessor's Office mula sa iba't ibang syudad at magbibigay umano ng liwanag sa mga statement of assets, liabilities, and net worth ni Corona. Katulad na lamang ng mga information katulad ng assessed value, real market value at kung ano-ano pang mga numero na nakapaloob sa salin ni Corona. Mukhang ito nga ang estratehiya ngayon ng depensa dahil kung matatandaan natin noong nakarang linggo ay medyo nabugbog nga ng maraming tanong itong depensa patungkol sa inconsistency sa loob ng salin ni Corona. At even the senator judges were suggesting na dapat mismong si Corona na ang mag-defend sa kanyang sarili at kung bigyan ng kasagutan kung bakit hindi ba siya ang nag-fill out nito at bakit si Cristina ang kanyang hinayaan na mag-fill out ng kanyang salin where in fact siya naman dapat ang mag-fill out nito. At dahil nga sa patungkol pa rin sa salin ni Corona ay nagbabala naman si Senate President Juan Ponce Enrile na huwag gamitin ang salin ng iba pang mga government officials to compare to Coronas dahil may mga ugong-ugong nga na mukhang ito ang susunod na ilalabas na barahan ng depensa. But again, Senate President Enrile warns na irrelevant at immaterial ito sa kaso nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At ngayong araw ay panay numero pa rin ang ating makikita. So hopefully our guest there sa studio ay magbibigay liwanag sa atin dahil medyo hindi nga tayo magiging familiar sa magiging takbo nitong impeachment trial ngayong hapon. Muli, ako si Ralph Rivas, naghahatid ng pinakamaiinit na balita mula dito sa labas ng Senado. Maraming salamat, Ralph. Ngayon naman, puntahan natin ang highlights of last week mula kay Bianca Piedad. Matapos ang isang linggong pahinga ng Senado sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, nagsimula na magpresenta ng testigo ang kampo ng Punong Maestrado. Kinwestiyon ng depensa ang validity ng umano'y minadaling impeachment complaint laban kay Corona. Ibinasura naman ng impeachment court ang hiling ng depensa na ipatawag ang ilang kongresista upang patunayan ang kanilang alegasyon. Isinantabi din ng impeachment court ang mga ebidensya na iprinesenta ng prosekusyon patungkol sa akusasyon na tumanggap ng mga pribileyo si Corona mula sa Philippine Airlines, habang may mga nakabinbin pang kaso ang PAL sa Korte Suprema. Pinayagan naman ng Senado na gamitin ang lahat ng ebidensya hinggil sa Corona bank accounts. Nilinaw ng Senado na hindi na nila tatanggapin ang anumang ebidensya para sa mga articles of impeachment na binitawan na ng prosekusyon, gaya ng Articles 1, 4, 5, 6 at 8. Samantala, sina Votas Representative Tobias Chanco ang una naging testigo ng depensa upang patunayan na politically motivated di umano ang impeachment ni Corona. Ngunit hindi daw siya pumirma sa nasabing complaint dahil hindi niya tuwirang nabasa ang mga ito at hindi rin siya kumbinsido dito. Sinampahan naman ng contempt of court ang abogado ng depensa na si Jose Roy III dahil sa paratang nito kamakailan na binayaran di umano ang mga senator judges ng 100 million pesos para buksan ang Corona dollar accounts. Tumestigo rin sa ika-28 araw ng pagdinig si Supreme Court Chief Disbursement Officer Araceli Bayuga na pinasinungalingan na naging pahayag ni Internal Revenue Commissioner Kim Menares na hindi nagsumite ng alpha list ang SC mula 2002 hanggang 2005. Ipinaliwanag naman ni Demetrio Vicente, second cousin ni Corona, ang tungkol sa ari-arian ng mga Corona sa Marikina City. Sa simula naman ng ika-29 na araw ng paglilitis,
Ipinag-utos ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na hanapin ng prosekusyon ang nawawalang sulat ni Cristina Corona na ipinahiram umano ng depensa. Muli naman humarap ang Chief Disbursement Officer na SC para linawin na hindi na kailangan pang i-liquidate ang allowances ng mga maestrado dahil ang sahod, longevity pay at taunang bonus lamang ang may pataw na buwis. Inisa-isa naman ng testigong si Gerly Salarda ng House of Representatives Electoral Tribunal ang mga natanggap ng punong maestrado na non-taxable allowances bilang miyembro ng HREP mula 2008 hanggang 2009. Sinabi naman ni Irene Guevara ng Senate Electoral Tribunal na nakatanggap din ng mga benepisyo si Corona bilang miyembro ng SET sa parehong taon. At bago nagtapos ang ika-8 linggo ng paglilitis, naibalik ni Pangasinan Representative Marilyn Agabas ang sulat ni Mrs. Corona na nakita umano nito sa kanyang sasakyan. Isinasaad sa liham ang patunay na nagbenta si Mrs. Corona ng lupain taong 1990 sa kamag-anak ng punong maestrado na si Demetrio Vicente na nag-uugnay sa naunang pahayag ni Vicente. Lumabas naman sa testimonya ni Engineer Roberto Villaruz, tumatay yung officer in charge ng Taguig City Assessor's Office na hindi idineklara ni Chief Justice Corona ang 6.1 million peso condominium unit sa McKinley Hill dahil na ipangalan na umano ito sa anak nitong si Charina. Tinutulan naman ni Private Prosecutor Jose Panganiban ang pagtestigo ni Villaruz dahil mas akma umanong tumestigo para dito ang Register of Deeds. Habang ipinakita naman ni Quezon City Assessor's Office Officer in Charge Rodolfo Ordanes ang mga tax declarations ni Corona sa mga ari-arian nito sa nasabing lungsod. Para sa People's Television, Bianca Piedad. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Ngayon po ang huling linggo bago mag-break itong ating mga mambabatas. Kaya alamin natin kung ano ang aabangan, maaaring asahan ng ating mga kababayan mula dito sa nagaganap na paglilitis. Kasama po natin ang mga tagapagsalita ng magkabilang panig mula sa Depensa, Attorney Karen Jimeno. Magandang hapon. And mula naman sa prosecution, Congressman Erin Tañada. Magandang hapon, Kathy and Gio. Okay, Depensa naman na it's your turn pa rin. Ano po ang maaari naming asahan ngayon? Well, yun nga, we're still talking about Article 2. So, yung mga tungkol to sa mga entries ni Chief Justice Corona sa kanya salin. But, of course, it's not as exciting kasi nga, yung mga pinagbasihan ng entries niya yung pinag-uusapan. So, but I think yung iisa na lang natitirang assessor and that's going to be fast kasi mag-stipulate na lang tayo ng facts dyan. And then we'll go into the other properties na ngayon ang papatunayan na namin yung mga nasa pangalan niya at yung mga ibang bagay naman na sinasabi nilang kanya pero yung ibang property na nakapangalan nga sa kanyang anak na pinabili. I mean, yun yung anak niya ang bumili talaga na isa dito yung nasa States. But these are the things na unti-unti nga namin pinapaliwanag. But whether to say kung sino specifically yung witnesses, I can't really divulge that because we're restricted din ng Senate Rules of Impeachment. We can't really talk about what we're going to present inside the court. Plus, as a matter of strategy, we can't really just say in detail how we're going to do it. Attorney Karen, last week po, I think it was you who said na huhulihin yung pagsagot sa Article 2. Bakit po ngayon ay inuna ito ng depensa? Well, kasi sa amin, nung tinitignan namin yung mga articles before, because nung nag-start agad yung trial, marami pang outstanding na nagbigay na kami ng request for subpoena, pero may mga hindi pa na-issue ng subpoena, and then may iba pa na hindi pa man lang na bibigay yung request for subpoena. So,
And at that time kasi nahirapan kami, we were waiting also for the ruling on the formal offer of evidence to know kung ano yung mga kailangan naming sagutin and which witnesses to call. But then, dahil nga binasa pa lang nun yung ruling sa formal offer of evidence on the first day of trial when we resumed, and hindi namin nakuha yung actual written copy until late that evening, there was a delay. So we thought initially na ang pinakamadaling simulan either 3 or 7 because a lot of them were matters of public record because they related to a Supreme Court decision. But then in the end, nung meron namang lineup and we're thinking, okay, we can manage eventually na per day, meron na mapapasok na unti-unti yung witnesses. Our lead counsel decided to start on Article 2 para na rin sundin yung order na ginamit ng prosecution. Congressman Erin, sa tingin niyo ba within yung nakatapos na linggo, nakaraang linggo, unti-unti na bang nababalanse ng ebidensya na pinipresenta ng prosecution sa pinipresenta ng depensa? Well, syempre, biased ako, sasabihin ko kulang pa, no? Mas hindi pa talaga nakakabalanse dahil kung titignan po natin yung mga ebidensya na pinakita po nila, for example, yung usapin tungkol sa may other sources of income si Punong Maestrado Corona, nakatulong rin sa amin yon. Dahil ang tanong, kung yung other sources of income ba ay nakadeklara rin sa statements of assets and liabilities and net worth. At yun rin po yung punto na gustong malaman rin ni Senator Judge Enrile, no? So sa tingin ko kung nakatulong sa kanila, nakatulong rin sa amin. Yung usapin tungkol sa ari-arian ni Ginoong Vicente, bagamat hindi pa namin, wala pang clear conclusion kung yung deed of sale totoo hindi, patuloy rin namin pinag-aaralan yan. Alam natin that is binding among the parties kung totoo man yon, pero against the whole world, no? Ang titignan parati talaga, ano yung nakasulat sa titulo, no? Sino ba ang may-ari sa titulo? At yun yung pagbabasihan kung meron magre-research sa isang ari-arian, titignan kung may encumbrance sa likod, wala naman, mukhang totoo itong titulong ito. So ito yung mga usapin na at the end of the day pag-aaralan ng mga senator judges at i-appreciate nila based on their understanding of the case. Attorney Karen, dun po nga last week pinakita niyo po yung sources of income ng punong maestrado, maging yung kanyang mga allowances. May mga nagsasabi po that by doing so, ay parang sinasagot niyo na rin daw po yung Article 2.4 which is allegation of ill-gotten wealth. Ano po yung purpose niyo po talaga? Well, one of the things na purpose niyan would be to show nga kung yung pag-declare doon sa kanyang SALN, kung paano ginawa yung pag-declare ng cash assets, pati ng mga properties nga. But then, ito na lang yung tanong din namin kung ba sinabi na lang namin basta-basta na ito yung pera niya, ito yung nasa SALN, ito yung nasa account, yung account dito nang galing. Obviously, isang question din dyan, tatanungin nila, paano nabili yung property and bakit ito yung nakadeclare sa SALN. So this is really something that, although we think it's not really relevant to Article 2 directly, it really is still related to Article 2. Kasi isa rin sa mga sinasagot namin dito would be the testimony of our BIR Commissioner Henares when she was presented as a witness. Nag-testify siya on the